Umabot sa mahigit 1.58 million na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagsama-sama sa isinagawang National Rally for Peace dyan sa Quirino Grandstand. Batay sa datos na inilabas ng Manila Public Information Office na puno ang kabuuan ng Quirino Grandstand nitong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na pawang nakasuot ng puting damit at sigaw ang panawagang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at hindi politika. Bago mag-alas 5:30 ho ng hapon kahapon, tuluyan ding natapos ang naturang rally at unti-unting umalis sa mga miyembro ng naturang sekta pauwi sa kani-kanilang lugar. Batay sa impormasyon nakuha ng Bombo Radio Philippines News Team, marami mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mula sa ibang mga lugar ang dumayo rin sa Metro Manila upang sumama sa malawakang rally. Marami sa mga ito ay mula dyan sa may Calabarzon Region, Region 4A, Central Luzon, Region 3 at iba pang rehiyon malapit sa National Capital Region. Pagkatapos ng rally, tuluyan ding nilinis sa mga miyembro ang kani-kanilang mga sariling kalat. Una lang nagpakalat ang Metropolitan Manila Development Authority ng mahigit sa 1,200 na mga personnel habang mahigit sa 4,400 na personnel din ang idineploy ng Philippine National Police para huyan magbantay sa kabuuan ng rally. Kasama rito, yun pong 2 urban search and rescue team mula sa Philippine Army sa pamagitan po yan ng 5th o 525th Engineer Combat Battalion. Maliban sa kanila, mahigit 17,000 na miyembro ng Disaster Preparedness and Emergency Response of the Society of Communicators and Networkers ang tumulong din para matiyak ang kaayusan ng kabuuan ng rally. Samantala, nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo sa malawakang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa pangalawang Pangulo, nagpapakita ito ng pagkakaisa na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan patungo sa kaunlaran ng Pilipinas. Pinuri at pinasalamatan din ng Vice Presidente ang Iglesia ni Cristo sa patuloy na pagsisikap nito na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa kabila ng naranasan niya ngayong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kahirapan at iba pang mga suliranin. Naritong bahagi po ng kanyang pahayag. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa Bahagi po yan ng pahayag at pagpapasalamat ni Vice President Sara Duterte. Maliban kay VP Sara, magkakampo nagpasalamat din ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sumama at sumabay sa malawakang rally. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. I would like to thank all groups and individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts for showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Amid all this noise, let us be forceful and ensure the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. Bahagi po yan ng pasasalamat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.